Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya. Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang naniniwala sa Kanya. Magkaroon nga siya ng buhay na walang hanggan. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My brothers and sisters, may isang bata na minsan ay nagtanong sa ating Papa Francisco noon. At ang kanyang tanong ay ganito: ano ang ginagawa ng Diyos bago niya likhain ang lahat ng bagay dito sa mundo? Kaya biglang natulala si Papa Francisco at hindi niya maisip agad kung ano po ang kanya pong itutugon sa katanungan po ng bata. At maya-maya ay sinagot niya ito at ang sabi ni Papa Francisco na bago po likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, ang ginawa po ng Diyos ay magmahal. Kaya tayo po ay produkto ng pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, tayo po ay nilikha niya. At nilikha niya tayo sa tatlong layunin. Una, mahalin siya bilang Panginoon. Pangalawa, kilanlin siya bilang Panginoon. At pangatlo, siya'y ating paglingkuran bilang Panginoon. Yun po yung kanyang layunin kung bakit niya tayo nilikha na may pagmamahal. Sapagkat nais ng Panginoon na siya po'y atin pong papurihan, na siya po'y atin pong kilanlin, na siya po'y atin pong paglingkuran bilang Panginoon. Ngunit kahit ito po yung kanyang layunin ng kanyang paglikha sa atin, hindi po niya tayo pinipilit na gawin ito. Bagkus, ang unang pruweba ng kanyang pagmamahal sa atin ay binigyan niya tayo ng kalayaan. Isang kalayaan na magpasya kung mahalin ba natin siya, kung siya ba'y ating kilanlin bilang Panginoon, at kung siya ba'y atin pong paglingkuran bilang Panginoon. At nakakalungkot sapagkat marami sa atin na ginamit ang kalayaan at magpasya na suwayin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Marami sa atin ang nagkasala at napalayo po sila sa atin pong Panginoon. And of course, nung napalayo ang tao sa piling ng Diyos, ay nalulungkot siyempre ang atin pong Panginoon. Nais niya na ibalik at ipadama sa mga tao ang kanya pong pagmamahal. Kaya dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin,
ay ibinigay niya sa atin kanyang bugtong na anak upang ibuhis ang kanyang buhay upang tayo po ay maligtas sa atin pong mga pagkakasala. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, inilarawan sa atin ng Iglesia ang paraang ginamit ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili bilang isang Diyos na nagmamahal. At pinatunayan niya ito sa pamagitan ng pag-alay sa kanyang sariling anak sa krus. At sa krus, pinatunayan ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal sa atin. Siguro walang ama na kayang ibigay ang buhay ng kanyang anak para lamang sa iba. Pero dito pinatunayan ng Diyos kung gaano nga tayo kamahal niya. Na kung saan ang kanyang bugtong na anak ay inialay niya. Namatay sa pamamagitan ng krus upang patunayan lamang sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan. Ang pagkakaloob sa atin ng Panginoon kay Jesus ay isang malaking tanda, isang malaking pruweba na kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Kaya huwag po nating sayangin ang pagmamahal ng Diyos. Patuloy nating saliksikin ang kanyang pagmamahal. Patuloy tayong lumapit sa kanya upang madama natin ang kanyang labis na pagmamahal sa atin. Pilitin natin, kung tayo man ay lumayo sa atin pong Panginoon, pilitin natin na tayo po ay makabalik sa kanya. Sapagkat sa pamamagitan niya at sa piling niya, ay doon lamang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. At doon lang po natin madarama ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Lagi nating tandaan, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng atin pong Panginoon. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters, at nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen.